Lu Chenzhao, bakit ka nandito? May kailangan ka ba? Gusto ko po sanang mag-apply para sumali sa martial arts exam. Akala mo ba kung sino kang malakas? Chenzu naman, makinig ka sa akin. Pwede bang huwag ka na lang sumali? Parang awa mo na, nakikiusap ako sa iyo bilang guro mo. Makinig ka sa payo ko. Ang lagay ng katawan mo ngayon. Mukha namang maayos pero kapag bumagsak ka sa exam na to, hindi ka na makakakuha pa ng isa pang pagkakataon. Sigurado ka bang gusto mong isugal ang lahat? Sigurado po ako. Pero, sigurado talaga ako, Teacher Wang. Kaya sige na po, enroll mo na ako. Pasaway na bata to oh. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang sa akin. Tatlong araw. 2,000 puntos. Pampainit pa lang yan. Naka-1,200 puntos na agad siya. Si Suxing Sui ay nasa ikatlong pwesto na may 850 points sa Haoshan stage. Grabe. Ang lakas ng babaeng to. Si Zhao Qingsu naman, pasok na sa top 100. Pero ano namang ginagawa ng taong to rito? Baka naman naligaw lang siya ng exam room. Grabe, sino ba to at bakit ang lakas niya? Si Lu Chenzhao. Wala siyang cultivation. Paanong nangyari yon? Kakapatay lang niya sa isang key-absorbing wolf rabbit sa isang kurap lang. Lu Chenzhao, may ganyan ba tayong estudyante sa martial arts class? Meron. Pero kailanman ay hindi ko nabalita ang marunong pala siyang lumaban. Paano niya napatay agad ang isang key-absorbing demon beast ng ganoon kadali? Hindi ko rin alam. Hindi ko talaga magets kung paano niya nagawa yon. Walang cultivation, seryoso ba? Nilagpasan at pinataglang niya ang buong kawan ng mga wolf rabbit ng ganoon lang. Paano naging ganito kalakas ang katawan niya kahit wala siyang cultivation? Tingnan mo, umaasa lang siya sa purong lakas ng katawan at explosive power. Ito ay, ngayon ko lang nakita ang ganito. Pang-13 na siya. Haoshan mid-stage. Nagwawala na siya. Pang-8 na siya. Nakaakyat na siya sa pang-8 pwesto. Kakapatay lang niya sa isang Haoshan mid-stage beast sa 2 suntok lang, patay agad. At wala pa rin siyang cultivation. Lu Chenzhao. Walang cultivation. Paanong ang isang walang cultivation ay kayang pumatay ng Haoshan mid-stage beast sa isang saglit lang? At ang tibay ng katawan niya talagang hindi ka pani-paniwala. Nawala na agad ang mga sugat niya kanina. Super regeneration, may ganoon din ba siyang kakayahan? Ano ba talagang klaseng halimaw ang taong to? May 3 araw pa ako. Walang mamadaliin. Magpapahinga muna ako ngayong gabi. At bukas, itutuloy ko. Hindi pa ito ang tamang oras para kalabanin sila. Bakit siya huminto? Hindi na ba siya lalaban? Siguro nagpapahinga lang siya, unang araw pa lang naman kasi. Bukas, tiyak na aagawin na niya ang unang pwesto. Mahirap sabihin. Maraming Haoshan beast sa gitnang bahagi, at paano pa kung makatagpo siya ng isang Xianchan beast? Teacher Wang, saang klase ba galing si Lu Chenzhao? Maaari ka bang magbahagi ng ilang salita tungkol sa kanya?
好小子，好小子。 Ang galing ko talaga, pang 73 na ako. Paano naman makikipagsabayan sa akin ang basurang si Lucenzao? Impossible. Hindi ito maaari. Isang basura lang siya. Paano niya nagawa yon? Siguradong nandaya siya. Tama. Nandaya siya, manahimik ka nga. Naka-livestream yan at daan-daang libong tao ang nanonood. Naka-livestream yon at daan-daang libong tao ang nakatutok noon. At sasabihin mong nandaya siya. Panoorin mo siyang mabuti. Ang taong yan ay hindi mo dapat binabangga. Falling Snow Palm. Bloodshedding Sword. Cold Plum. 3 araw na ang nakalipas. Ang paglakas ng aking anak ay mas mabilis pa sa inaasahan ko. Interesante. Kilos na. 3 araw na ang lumipas. Halos lahat ng Haoshan late-stage beast sa labas at gitnang bahagi ay naubos na niyang patayin. 3 dambuhalang anino ng mga kabalyero ang nakatayo sa dilim na parang mga bundok. Xianshan late stage. Isang beast tide. At mukhang may nag-organisa sa kanila. Ang teleportation portal ay tuluyan ng na-block. Kung nandito ka na rin lang, huwag ka nang magtago. Ang talas talaga ng pandinig ng ating President at Vice President. President, Vice President, hindi ako ang makakalaban mo ngayon. Siya ang espesyal na inihanda ko para sa'yo. Sugod. Master Su, ako ang makakatapat mo. Ikaw. Alam kong baka hindi kita matalo. Pero ang pigilan ka pansamantala. Kayang-kaya ko namang gawin. Bata. Kayo na ang bahala. Wala nang signal. Ang buton na to, gagana pa kaya? Nawala na talaga ng signal. Na-block na ang subspace. Sabay-sabay tayong lumaban palabas. Pinaliligiran tayo ng libo-libong halimaw. At nagsisimula na rin kumilos ang 3 Xianshan level beasts. Nagtitiwala ka ba sa akin? Kung ganoon, sumunod ka sa akin. Ilalabas kita rito. Halika na. Ako nang bahalang pumigil sa kanila. Umiwas kayo at umikot sa likod. Sirain niyo ang haliging bato na yan. Ano? Mag-isa mong haharapin ang 3 Xianshan level beasts. Nababaliw ka na ba? Ang 3 halimaw na iyan. Kahit isa lang sa kanila, kayang-kaya tayong patayin ng walang kahirap-hirap. Tapos mag-isa ka lang. Wala na tayong oras. Palapit na ang kawan ng mga halimaw. Pipigilan ko sila. Habang sinisira niyo ang core. Kapag nawasak ang core, mawawala ang harang. At makakalabas na ang lahat. Lagi na lang. Lagi na lang ganito. Gaano ka katagal makakatagal? Sapat na para makatapos kayo. Huwag kayong lilingon. Ito lang ba?
Wala na ba? Hanggang dito lang ba ang kaya nyo? Nawasak na ang barrier. Wala na ang harang. Tara na. Suko na ako. Mauna ka na. Mag-isa niyang hinarap ang tatlong Xianshan level beasts. Uncle Su, nangako ako sa kanya na makakalabas kami ng buhay. Matapang na bata. Ano ba talagang nangyari sa loob? Si Lu Chenzhou, mag-isa niyang hinarap ang tatlong Xianshan level beasts para lang makapunta kami sa core at sirain ito. Puno na siya ng sugat at bali-bali na ang mga buto, pero patuloy pa rin siyang lumalaban. Pinapaalis na namin siya pero ayaw niyang makinig. Sabi niya, siya na ang bahala roon basta sirain lang namin ang core. Nang mabali ang braso niya, ulo naman ang ginamit niya. Nang mabali ang binti niya, tumayo siya gamit ang isang paa. Parang wala na siyang pakialam sa sarili niya. Ang mga malalalim niyang sugat, naghihilom sa loob lang ng ilang minuto. Hindi siya tao. Halimaw siya. Ay, hindi. Ang ibig kong sabihin, isa siyang bayani.
Gawin niyo ang lahat para mapagaling siya. Gamitin niyo ang pinakamagandang gamot. Sige na, kilos. Kapag nagising na siya, sabihan mo agad ako. At check niyo ang bilang ng lahat ng tao. Ang mga sugatan, pumunta sa medical team. Ang mga walang galos, manatili muna rito. Mga guro, at check ang mga estudyante niyo. Tingnan niyo kung may naiwan pa sa loob. President Zeng, may mga bangkay ng mga estudyante sa loob. Hindi na namin sila naisama palabas dahil sa nagmamadali kami. Naiintindihan ko. Are-report ko agad ito sa pamunuan. Ang Yinling Sect, pagbabayarin natin sila. Anong nangyayari rito? Hinarangan ng Yinling Sect ang subspace. At gumamit sila ng itim na mahika para kontrolin ang mga halimaw na umatake sa mga estudyante. Yinling Sect. Nawasak na ang plano ng mga pesteng yan. Nakalabas na ang karamihan sa mga estudyante. Lumaban ba kayo papasok mula sa labas? Hindi. Isang estudyante lang ang humarap sa 3 Xianshan level beasts, habang sinisira naman ng iba ang core. Isang estudyante lang. Sigurado ka ba riyan? Hija, huwag kang kabahan. Naparito lang ako para tingnan ang sitwasyon. Su Zenshan, si Wu Gongfeng. Ang kakaibang katawan na to. Sa mahigit 200 taon ko sa mundong ito, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Wala siyang kahit anong spiritual energy. At mukhang natural o pinanganak na siyang may ganitong kakayahan. Ang batang to, may potensyal siyang maging malakas. Paggising niya, sabihin mo sa kanya. Kung gusto niyang sumali sa Weizi, pumunta lang siya sa kapital at hanapin ako. Ako mismo ang magtuturo sa kanya. Matandang Zeng, tungkol naman sa Yinling Sect, ako na ang bahala doon. Ang mga pesteng daga na to, ako mismo ang mag-imbestiga sa kanila. Para makita kung saan pa may mga lungga ng mga daga na to sa buong bansa. Kailangan nilang malaman na hindi basta-basta pwedeng kalabanin ang sangkatauhan. Alam ko namang magugutom ka pagising mo. May nilagang ribs at pork adobo na niluto si Mama. May kanin din dito. Sapat na ba tong mga buns mula sa kantin? Dahan-dahan lang sa pagkain. Walang aagaw niyan sa'yo. Nabuhay ang dugo ko. Bakit? Anong problema? Yung mga marka sa katawan mo. Ano ba ang mga yon? Sabihin na natin, bahagi lang yon ng kakaibang katawan ko. Iniwan to ng Gongfeng ng Weizi. Isang eksperto na nasa Land Deity Realm. Isang malakas na taong nabuhay ng mahigit 200 taon. Kung sasali ka raw sa Weizi sa kapital, siya mismo ang magiging mentor mo. Saka ko na lang yan isipin. Ang laban na to, sulit na rin. Yung tingin na yon. Ama, ang basurang yon, hindi na natin kayang tapatan ngayon. Isang late-stage Xianshan Demon Beast. Pero nakaya niyang pigilan ang tatlo nito ng mag-isa. Gaano ba talaga siya kalakas? Nasa Xianshan Realm ba siya o Deva Realm na? Tayo mismo ang nagtaboy sa kanya. Master Lu, huwag kang kabahan. Isumbong natin sila sa Weizi. Master Lu, sa tingin mo ba, may karapatan ka pa? Nakipagsabuatan kayo sa Yinling Sect at naglabas ng sikretong impormasyon. Dahil doon, 12 ng mga examinees ang namatay. Master Lu, sa tingin mo, kapag nalaman to ng Weizi, anong gagawin nila sa pamilya Lu nyo?
Huwag kang mag-alala. Hindi ako napunta rito ngayon para isumbong kayo. Nandito ako para bigyan kayo ng pagkakataon. Nabigo ang plano natin. At ang Whooping Fan na yon ay hinahanap na tayo ngayon sa buong mundo para maghiganti. Ang lahat ng to ay dahil sa basurang yan ng pamilya Lunyo. Kaya naman, dapat kayong managot dito. Anong gusto mong gawin namin? Makipagtulungan kayo sa amin. Impossible. Kapag nakipagtulungan kami sa inyo, tuluyan ang mawawasak ang pamilya Lu. Kayo ang nagbigay ng impormasyon. Kayo rin ang pumatay sa mga examinees. Mas matalino pa sa multo si Whooping Fan. Siguradong matutunton niya rin kayo balang araw. Kung makikipagtulungan kayo, may pag-asa pa kayong mabuhay. Pero kung ayaw nyo, aalis na ako ngayon din. Kung makikipagtulungan kayo, may pag-asa pa kayong mabuhay. Pero kung ayaw nyo, aalis na ako ngayon din. Hulaan nyo, kung anong gagawin sa inyo ni Whooping Fan kapag nahanap niya kayo. Anong gusto mong gawin namin? Tumahimik ka. Wala na tayong ibang mapagpipilian. Sabihin mo na, anong kailangan naming gawin? Si Lu Chenzhou, malubha ang natamo niyang sugat. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos. Kapag gumaling na ang mga sugat niya, ang pamilya Lunyo, hindi lang siya ang madadamay. Pati na rin ang babaeng yan. Pwede akong magpadala ng mga tao para hulihin siya. At kung sakaling pumalpak ang pag-atake, malaki pa rin ang pakinabang natin dito. Lin Wanjun, ipapakita ko sa kanya na ang pag-iwan sa pamilya Lu, ang pinakamalaking pagkakamali niya. Interesante. Gusto mong maghiganti? CJ, ganyan nga ang gawin natin. Magpapadala ng mga tao ang pamilya Lu para makipagtulungan sa mga tauhan ko. Sama-sama natin gagawin to. Matandang Lu, wala ka namang tutol dito, di ba? Wala po. Kung ganoon, plansado na ang plano. Master, pumayag na ang pamilya Lu. Pumayag sila. Wala naman silang ibang pagpipilian. Hindi naman sila ganoon kalaki. Kaya ang pamilyang tulad nila, sayang naman kung papatayin lang natin. Pero kung magmamatigas sila, at susubukang maglaro sa likod natin. Mga ninuno ko, patawarin niyo ako, binigo ko kayo. Sino yan? Wala namang tao. Hating gabi na. Imbis na matulog kayo, pumunta pa talaga kayo rito para magpakamatay. Mali ang impormasyon natin. Hindi siya sugatan. Umatras na kayo. Wasakin ang depensa. Magkakagulo na. Hindi maaari. Paano mangyayaring hindi ka sugatan? Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Ilang araw. Para sa akin. Sapat na yon. Kayo sa pamilya Lu. Bakit hindi pa kayo kumikilos? Kayo pala. Chen Zhao. Kami. Pwersado lang din kaming gawin to. Wasakin ang formation. Xiao Chai. Gulo. Huling sinag. Chen Zhao. Pamilya tayo, di ba? Hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Pinilit lang kami ng Yinling Sect. Gusto rin nilang hulihin si Lin Qingmeng. Hindi talaga namin gustong pumunta rito. Pangako, hindi talaga. Ano nang sabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Sinabi ni Zenshan na pagsisihan niya to. Siya mismo ang pumunta roon. Wala akong kinalaman doon.
Sa Kinyuan Road, East District ng Linjiang Mansion. Magmaneho ka. Bilisan mo. Doblehin ko ang bayad. Lu Zenshan. Kapag ginalaw mo kahit isang hibla ng buhok ng nanay ko, sisiguraduhin kong mas gugustuhin mo pang mamatay. Teka, sandali. Kusa siyang lumabas ng bahay. 他是自己出门的。 Hello, Chen Zhao. Ma, nasaan ka? Ako, Ma, magulo ang sitwasyon ngayon. 妈最近不太平， yung Yinling Sect na nasa balita. Nasa pamilya Su ako. Hintayin mo ako, susunduin kita kapag nakalabas na ako ng ospital. Sige, naintindihan ko. Mag-iingat ka riyan. Chen Zhao. Ligtas ang nanay mo, walang nangyari sa kanya. Talagang pinilit lang kami. Chen Zhao. Hindi mo kami pwedeng patayin. Chen Zhao. Ligtas ang nanay mo, walang nangyari sa kanya. Talagang pinilit lang kami. Maawa ka sa amin, pakawalan mo na kami. Pangako, hindi ka na namin guguluhin kailanman. Tapos na ba kayong magsalita? Chen Zhao. Hindi mo pwedeng gawin to. Pumunta ka muna sa bahay ko. Tulungan mo akong ayusin ang sitwasyon dito. Pati na rin ang nangyari sa ospital. Naiintindihan ko. Papunta na ako agad. Nandito na si Chen Zhao. Kumain ka na ba ng almusal? Nasa taas ang nanay mo. Bakit ka napadpad dito? Ang aga mo naman yata. Ang dami mong tawag sa akin kagabi. May nangyari bang masama? May nangyaring hindi inaasahan kagabi. Nasaan si Mama? Tulog pa siya. Gabi na kasi kaming natapos mag-usap kagabi. Tungkol ito sa Yinling Sect. Nandyan ba si Uncle Su? Pasok ka, isara mo ang pinto. Sige, magsalita ka na. Ano ba talaga ang nangyari? Ganito kasi ang nangyari. Ang pamilya Lu. Uncle Su. Sana, habang hindi ko pa naayos ang lahat. Dito muna siya tumira sa pamilya Su. Mas mapapanatag ang loob ko rito. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ano ba ang plano mong gawin? Papatayin ko sila. Kailan mo balak gawin yan? Kailangan mo ba ng tulong? Huwag na. Kaya ko na tong ayusin mag-isa. Pakiusap na lang na alagaan nyo ng mabuti ang nanay ko. Uncle Su. Salamat. Ang pamilya Lu. Talagang naghahanap sila ng sarili nilang kamatayan. Nagawa pa nilang makipag-ugnayan sa Yinling Sect. Minghu, sasamahan mo ako sa pamilya Lu mamayang gabi. Boss Zhao, kapag bumagsak na ang pamilya Lu, ihanda mo na ang pagpapalawak ng negosyo natin. Huwag kang mag-alala. May mga dati akong koneksyon sa Kingpin. Kaya hindi magiging problema ang pag-takeover. Ama, ano nang gagawin natin? Kontakin mo ang Yinling Sect. Sige po, tatawagan ko na sila ngayon din. Hindi ko akalain kailanman. Naaabot sa ganitong punto ang pamilya Lu. Ama, ang mga tao mula sa Yinling Sect, malapit na silang dumating. Kailan eksakto? Malapit na. Nasa daan na sila ngayon. Matandang Lu, huwag kang kabahan. Kakampi mo kami. Ako si Xu Ren, ang kinatawan mula sa Jiangnan Branch. Ipinadala ako rito ng aming branch master. Sabi ng branch master, mula ngayon, ang pamilya Lu ang gagawin naming bagong base. At higit sa lahat, kailangang mamatay ni Lu Chenzhou. CJ, masaya akong makatrabaho ka. Sana ay maging matagumpay ang ating alyansa. Kay tagal ko ring hinintay ang pagkakataong ito. Oras na para magsimula ng panibagong patayan. Mukhang kumpleto na ang lahat. Lu Chenzhou, nasaan sina Zhenchuan at Zhenghai? Huwag kayong magmadali. Ihahatid ko kayo sa kanila ngayon din. Suwail na anak, sino ka ba sa akala mo? Titignan ko nga kung may ibubuga ka ba talaga para magyabang ng ganyan.
Hindi maaari. Ano ka ba talagang klaseng halimaw? Nawasak niya ang aray. Ituloy niyo lang. Akala mo ba porket lumakas ka na ay kaya mo nang baliktarin ang mundo? Ipakikita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na lakas ng isang late Xiantian realm. Hindi ito pwede. Paano mo nagawa yon? Kaguluhan. Ako. Lu Chenzhao, sino ka ba sa akala mo? Wala ka talagang kwenta. Kahit kailan. Bata pa lang tayo. Hindi mo man lang ako tinignan ng diretsyo kahit isang beses. At ngayon, may mukha ka pang magsalita. Sana raw ay naglaho na lang ako sa mundong ito. At ngayon, oras mo na. Chenzhao, ako. Nagsisisi ako. Hindi dahil sa sinubukan kitang patayin, kundi dahil hindi kita sinakal noong bata ka pa. Huli na ang lahat. Nagsisisi ako. Ano ba talaga ang bagay na ito? Chenzhao, hindi mo ako pwedeng patayin. Nabalitaan ko. Tinangka mong dakpin ang nanay ko. Kung wala si nanay sa pamilya Su, ano na kayang nangyari sa kanya ngayon? Hindi. Sa buong buhay ko, hindi ko kailanman naramdaman na magandang bagay ang mapabilang sa pamilya Lu. Malinis na ang lahat. Walang natirang buhay kahit isa. Para sa isang Huiling Jiang, simula sa araw na ito, nabawasan na ng isa ang malaking banta sa atin. Ligtas na si nanay. At burado na ang pamilya Lu. Ang natitira na lang ay ang Yinling Gate. Ang mga dagang yan na nagtatago sa dilim. Hahanapin at ubusin ko rin sila isa-isa balang araw. Sumisikat na ang araw. Bao Jun, ayos na ang lahat. Ang mga ari-arian ng pamilya Lu, kumikita ng 10-10 milyon taon-taon. At sa ibabaw pa lang yan, iba pa ang mga sikretong koneksyon at transaksyon nila. Ang batang to talaga. Sa panig naman ni Bingping, maayos na ang sitwasyon sa ngayon. Ang pangalang Tiger Hall, masyadong maliit. Mula ngayon, ang grupo natin ay tatawagin Kungang. Kungang, wala akong reklamo. Ako rin, sang-ayon ako. Kung ganoon, desidido na. Hindi naman ganoon kalakas ang mga grupo dito sa Linjiang. Ang Iron Fist Association at Fisha Gang. Ang una nating unahin. Ito ang Suanyuan Palace Technique. Kunin mo to at mag-ensayo ka. Para maabot mo agad ang Xiantian Realm. Bao Jun, ito. Masyado itong mahalaga. Hindi ko naman kailangan yan. Mag-ensayo ka mag-isa. May iba pa akong paggagamitan nito. Ang iba naman ay ipapamahagi base sa kontribusyon sa gang. Sa ganitong paraan, gaganahan silang itaya ang buhay nila para sa atin. Ako na ang bahalang gumawa ng mga patakaran para dyan. Nandito na si Chenzhao. Tapos na ba ang lahat? Kung ganoon, umuwi na tayo. Ipagluluto kita ng pagkain. Ano ka ba? Walang anuman yon. Parang kapatid ko na rin si Wan Jun. Saka nababato rin naman ako kapag nag-iisa. Bisita ka ulit kapag may oras ka. Asahan mo. Ang pamilya Lu, wala na. Wala na talaga. Paano naman siya? Wala na rin siya. Chenzhao, kahit ano pa ang ginawa mo, laging nasa panig mo si nanay. Salamat, Nay. Ang tungkol sa makeup exam, hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Kapag pinatagal pa natin, gugulo ang buong proseso ng pagsusulit. President Zeng, kailangan din ng oras para maayos ang subspace. Pero, kung hindi pa pwede ang subspace, gawin na lang nating free for all battle royale ang mga kukuha ng exam. At tatanggapin natin sila base sa kanilang magiging ranking. Isang malaking labanan. Chairman Zeng, masyadong delikado ang planong yan. Tumahimik kayo. Bilis, dapat may resulta na sa loob ng isang araw. At pagdating naman sa kaligtasan, ako mismo ang magbabantay doon. Kailangan din bang sumali ng Lu Chensu na yon? Hindi na kailangan.
Hindi magiging patas kung sasali pa siya. At saka, karapat dapat talaga siya sa unang pwesto. Chen Zhao, hindi mo na kailangang kumuha ng special exam. Ikaw ang itinanghal na top scorer sa sayaw ngayong taon. Naintindihan ko po. Ang batang to talaga. Chen Zhao, congrats ha. Ang galing mo talaga. Kapag sumikat ka na at yumaman, huwag mo kaming kakalimutan ha. Sasamahan talaga kita sa dance academy. Alam ko, Nga pala, pinapapunta ka ni Papa sa bahay mamayang gabi para maghapunan. May mahalaga siyang sasabihin sa'yo. sakto. May gusto rin akong ikonsulta kay Uncle Su. Chen Zhao, kumain ka pa ng marami. Sabi ng mama mo, nangayayat ka raw noong na-ospital ka. Saan banda, hindi naman ah. Sa tingin ko nga, mas lumakas pa siya ngayon. Kahit kaharap ang aura ko, kalmado pa rin siya. Hindi man lang natinag. Ang batang to talaga. Maayos mong naresolba ang gulo sa pamilya Lu. Pero dapat mong malaman na kapag may naglahong pamilya, siguradong gagawa at gagawa yan ng ingay. Inayos ko na ang lahat para sa'yo. Uncle Su, huwag ka nang magpasalamat. Iniligtas mo ang anak ko. Kaya maliit na bagay lang to. Wala lang to kumpara doon. Salamat po, Uncle Su. Uncle Su, may isa pa po sana akong hihilingin. Ano yon? Nagtayo ako ng sarili kong grupo, ang Kunbang. Nagtayo ako ng sarili kong grupo, ang Kunbang. At balak ko sanang palagin ang negosyo nito. Gusto mo bang ako ang magbantay habang wala ka? Kapag nag-college na kasi ako, wala nang maiiwan dito para mamahala. Kailangan ko ng mapagkakatiwala ang titingin doon. Ayokong mawala na lang bigla ang Kunbang. Gusto kong makakuha ng sarili kong mga resources. Wala akong makapangyarihang pamilya na masasandalan. Kaya kailangan ko itong paghirapan mag-isa. Sige, tutulungan kita. Pero may mga limitasyon. Kaya mo ba yung sundin? May pangalan ka na rin naman ngayon. Basta huwag ka lang lalampas sa guhit. Walang mangangahas na kalabanin ka. Gawin mo lang ang lahat ng gusto mong gawin. Maraming salamat po, Uncle Su. Tapos na ang exam. Tapos na. Kamusta naman? Ayos naman. Nasa dati tayong tagpuan. Pagod ka ba? Hindi naman. Sigurado akong makakapasa ako. Auntie, nakapasa po ako. Talaga, ang galing naman. Bao Jun, tumaas ang kita ng lahat ng branch natin ngayong buwan. Halos 20 milyong piso ang pumasok sa loob lang ng isang buwan. Kung magpapatuloy to, bago matapos ang taon, kaya na nating. Tungkol sa pagpapalawak ng negosyo. Itigil muna natin yan. Sabi ni Uncle Su, may mga nakapansin na raw sa atin. Kailangan nating magdahan-dahan habang maayos pa ang lahat. CJ, ako nang bahala mag-ayos. Papatatagin muna natin ang mga hawak natin ngayon. Ma, tama na po. Kung hindi mo maubos. Baunin mo na lang. Kumain ka ng mabuti pagdating mo sa school, ah. Opo, alam ko na po. Magsuot ka ng makapal na damit. At huwag kang makikipag-away doon. Mainitin pa naman ang ulo mo. Baka mapahamak ka lang. Ma, hindi na po ako nakikipag-away ngayon. Masaya lang talaga si Mama. Dahil matagumpay na ang anak ko. Ma, kapag naka-adjust na ako roon, susunduin kita para doon na tumira. Naku, wag na. Ayos naman ako rito sa Linjiang. Kasama ko naman si Auntie Ilin mo. Kaya hindi ako maiinip. Galingan mo na lang doon sa labas. Hihintayin ka ni Mama na bumalik. Mahal kita, Ma. Ikaw talaga. Tawagan mo ako pagkarating mo, ah. Sabihin mo kung maayos ba ang pagkain mo. At kung komportable ang tinutuluyan mo. Ikwento mo lahat kay Mama. Opo, tatandaan ko. Tawagan mo ako kapag may problema. Sige na, lakad na. Pa, kayo rin po. Ngayong maayos na ang kalagayan ng nanay ko at ni Kunbang. Ang susunod na destinasyon ko ay ang Imperial Capital. Habang tumatagal, lalong humihirap magpalakas. Pero siguradong may mga bagong kalaban doon. Mga bagong hamon. At mga bagong pagkakataon para lalong lumakas. Kahit saan, may mararamdaman kang Haoshan Realm. At may ilan din akong naramdamang Xianshan Realm. Ang laki talaga ng pagkakaiba ng Linjiang at Imperial Capital. Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Naiisip ko lang na. Sobrang laki ng lugar na to. Mag-taxi na lang tayo papuntang school. Wow, mga estudyante pala kayo ng top 5 universities. Ang galing nyo naman. Ang anak ko nga, susubok ding mag-exam doon sa susunod na taon. Sana lang makapasa siya.
Ang laki naman ng campus na to. Excuse me po. Saan po ba ang registration para sa mga bagong estudyante? Diretso lang kayo. Tapos kaliwa sa ikatlong kanto. Makikita niyo ang isang pulang gusali, doon na yon. Salamat po. Sandali, miss. Magpaparehistro ka ba? Opo. Kung tagahatid lang ang kasama mo, bawal pumasok ang mga tagalabas sa registration area. Pakiusap, mag-antay na lang siya sa labas. Magpaparehistro rin po siya. Magkasama po kami. Siya. Estudyante rin ng top 5. Miss, nagkakamali ka yata. Totoo po, magka-schoolmate kami. Pareho kaming papasok dito. Sige na. Nasaan ang admission letter mo? Ipakita mo nga sa akin. Aba, pwede. Top scorer pa pala. Teka, ninakaw mo lang yata ang sulat na to, no? Paano makakapasok sa top 5 ang isang hampas lupang tulad mo? At top scorer pa talaga, ha? Ano nang sabi mo? Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Sinasabi mo bang, hampas lupa ako? Bakit? Gusto mong lumaban? Pinapayuhan kitang kilalanin ang binabangga mo. Hindi ito ang probinsya mong pinanggalingan. Ako si Hao Jianye, isang mid-stage Tianshan. Marami na akong nakitang baguhang tulad mo. Nakaswerte lang na maging top score. Akala mo kung sino ka na? Dito sa top 5, walang kwenta ang pagiging top score. Pero kung papayag kang samahan ako ng babaeng nasa likod mo na mag-ikot sa campus, hayaan kitang makapasok. Ano, deal? Ano bang pinagsasabi ng taong to? Parang langaw na bulong ng bulong. Kampo ng Yinling Sect. Ang lakas ng loob mong umatake ng bagong estudyante dito sa campus. Mamatay ka na. Su Chengzhao. Tama na yan. Teacher Hugh. Hinala ko kasi na miyembro siya ng Yinling Sect. Hindi siya kasapi doon. Ang lakas ng suntok na yon, kahit medyo mayabang ang isang to. Alamin mo muna ang totoo bago ka sumugod sa susunod. Sige po, naintindihan ko. Sige na, magsialisa na kayo. Ang mga kailangang mag-enroll na. At ang mga kailangang mag-ensayo, bumalik na sa training. Dalhin nyo na to sa clinic. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Maupo kayo. Huwag mo nang isisigaw ang tungkol sa Yinling Sect sa susunod. Uminom muna kayo ng tubig. Pero sa totoo lang, yung mayabang na si Hao Zhenye, marami na talagang nabiktima at nabuli na bagong estudyante yon. Kaya ang pagtira mo sa kanya, ay parang hustisya na rin para sa lahat. Hindi naman po ba ako mapaparusahan dahil doon? Siya na nasa mid-Xianshan stage, ay napatalsik lang ng isang bagong estudyante sa isang suntok. Siya ang napahiya rito, hindi ikaw. Salamat po. 3 buwan na ang nakalipas. Alam ko na agad, na ikaw na bata ka, ay hindi basta-basta. Pagbutihan mo ang pag-aaral mo rito. Huwag mong sayangin ang pambihirang talento mo. Maraming salamat po, Teacher Hugh. Yung huling suntok mo kanina, balak mo ba talaga siyang patayin? Karapat dapat lang siyang mamatay. Alam ko naman. Pero huwag mo nang ulitin yon. Narito ka na sa Imperial Capital. Hindi na ito ang Linjiang. Wow, Villa. Akala ko ba sa common dorm lang nakatira ang mga bagong estudyante? Para sa mga top students ng bawat probinsya, may sarili silang villa. Ang ibang estudyante naman ay hinahati base sa kanilang grades. 4 na tao sa bawat dorm. Hoy, bro. Ikaw ba yung sumuntok kay Hao Zhenye kanina? Ang lupet mo, Matagal nang dapat tinuturuan ng leksyon ang mayabang na yon. Ako nga pala si Han Li. Galing ako sa Northeast Province. Nasa late Haoshan stage na ako. Sana maging magkaibigan tayo. Ako naman si Lu Chenzhao, mula sa Jiangnan Province. Ang top student ng Jiangnan. Kaya naman pala napakalakas mo. Mukhang marami ka agad tagahanga, Mukhang sikat ka na agad dito. Dahil lang siguro to sa kamao ko. Ang ganda naman ng villa mo. Saan naman ang dorm mo? Gusto mo samahan na kita? Huwag na. Mag-ayos ka muna ng mga gamit mo rito.
Teacher Hugh, ang aga niyo naman po yata. Hindi na maaga to. Ang ibang estudyante, kanina pagising at nag-ensayo. Ikaw lang yata ang chill na chill pa riyan. May kailangan po ba kayo sa akin, Teacher Hugh? May dalawa akong sasabihin sa'yo. Una, ikaw ang napiling freshman representative. Ano po? Freshman representative. Sa darating na opening ceremony, kailangan mong umakyat sa entablado para magsalita. Ikaw ang napagdesisyonan ng paaralan na maging kinatawan. Pero Teacher Hugh, ako po. May kasama itong 100 academy points. Para saan naman po ang points na yan? Bago ka ba pumunta rito sa Imperial Capital, ay hindi mo man lang inalam ang patakaran. Ganito kasi yan. Dito sa academy, hindi pera ang ginagamit kundi points. Mula sa pagkain, matutuluyan, training grounds, at library. Pati na rin sa mga martial arts, cultivation techniques, gamot, at mga sandata. Lahat yan ay kailangang bilhin gamit ang points. Dito sa paaralang ito, points ang pinaka-importante sa lahat. Heto ang student handbook. May 3 paraan para makakuha ng points. Una, sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga class missions. Pangalawa, kung may malaki kang kontribusyon sa paaralan. At panghuli, ang buwanang reward para sa top 10. At ang villa na tinitirhan mo ngayon, 10 lang ang ganito rito. Kada buwan, muli itong ipapamahagi. Ang top 10 lang ng batch ang pwedeng tumira dito. Ang top 50 naman ay sa double villa. Ang top 100 ay sa 4-person apartment. At ang mga natitira ay sa 8-person dorm na mapupunta. Ano naman ang mabibili ng points na to? Ang 1 point ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 10,000 yuan sa labas. Pero walang taang makikipagpalit nito sa pera. Dahil maraming bagay dito ang hindi mo mabibili sa labas kahit may pera ka. Tungkol naman sa speech para sa mga bagong estudyante, pumapayag na ako. Sabi ko na nga ba? Siya nga pala. Ako ang magiging advisor niyo ni Suksingsu. Ako mismo. Kaya kung may problema kayo sa susunod, lapitan niyo lang ako. Huwag niyo nang ulitin ang nangyari ngayon. Na pumasok kayo rito nang hindi man lang alam kung ano ang points. Bago sumabak sa klase. Naintindihan ko po. Naka-breakthrough na ba si Meng Hugh? Nagtagumpay siya. Nakarating na siya sa Xianshan early stage. Ang yabang na nga ng lokong yon ngayon eh. Kung sino-sino na ang hinahamon at pinapasuko niya. Sabihin mo sa kanyang magpalakas pa siya. Padadalhan ko siya ng gamit pagkalipas ng ilang araw. Siya ba si Lu Chenzhou? Balita ko, isang suntok lang ang ginawa niya para patumbahin ang espiya. Ikaw pala si Lu Chenzhou. Ako nga pala si Li Mingyang. Mula sa Northwest Province. Gusto lang kitang makilala. May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang makita. Kung ano ang hitsura ng taong nagpatumba sa espiya sa isang suntok lang. Kung anong klaseng tao ka. Mas malaki ka pala sa inaasahan ko. Ang tatay niya ay profesor sa Martial Arts University. Isang Xianshan late-stage expert. At ang tito naman niya ay nasa Martial Guard Bureau. Balita ko, mataas na opisyal ito sa kabisera. Binugbog mo siya. Hindi ka ba natatakot na gantihan ka niya? Masanay akong lumutas ng mga problema kaysa umiwas sa mga ito. Ang lakas ng loob mo ah. Pero malakas ang impluensya niya rito sa universidad. Mag-ingat ka pa rin. Salamat sa paalala. Problema na naman. Sa Linjiang, hinarap ko ang pamilya Lu at ang Yingling sect. At ngayong nandito na ako sa Imperial Capital. Ang mga espiya naman at ang mga taong nasa likod nila ang kalaban ko. Kung kailangang lumaban, lalaban ako. Tutal, sa mundong ito, ang may pinakamalakas na kamao ang laging tama. Bukas na ang opening ceremony. At sa susunod na araw, magsisimula na akong kumuha ng mga mission. Ang Yingling sect. Singilin ko rin kayo balang araw. Ang mga ganitong bagay. Bahala na kung sinong gustong magbasa niyan. Pero hindi ko maalis sa isip ko. Ang mga tingin ng mga tao kanina. Noong nag-enroll pa lang ako, nakatitig na silang lahat sa mga tato ko. Ang iba ay nandidiri at natatakot. Ang iba naman ay pinagbubulungan ako. May ilan ding nakapansin na astig ito. Pero kakaunti lang sila.
Sa panahon ngayon, hindi maganda ang tingin ng lipunan sa may tatoo. Hindi ito ginagawa ng mga matitinong tao. At ang mga tato ko ay masyadong kapansin-pansin. Dati, nagsusuot ako ng mahabang manggas. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil ayaw ko lang ng gulo. Pero ngayon, may napagtanto ako. Mas lalo lang akong nagkakaproblema kapag tinatago ko ito. Dahil noong binitawan ko ang suntok na yon, nagbago ang tingin nilang lahat sa akin. Hindi na ito takot, kundi matinding respeto. Bukas, ipapakita ko sa inyo ang tunay kong lakas. Magandang araw sa inyong lahat, mga mag-aaral. Ngayong araw, nakatayo kayo rito. Hindi dahil sa yaman ng pamilya niyo, o dahil sa inyong koneksyon, kundi dahil nakapasa kayo sa Imperial Capital Martial Arts University. At ang makapasok sa universidad na ito, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kayo ang pinakamagagaling na kabataan. At sa hinaharap kayo ang magpapasan ng responsibilidad na protektahan ang sangkatauhan. May pagkakataon na tatayo kayo sa diguan para harapin ang mga masasamang nilalang mula sa kadiliman. Ang diguan, ang unang linya ng depensa ng sangkatauhan. Matatagpuan ito sa dulo ng nagyelong kapatagan sa Hilaga. Kada ilang taon, ang mga halimaw na walang alam kundi pumatay, ay bigla na lang umaatake. Ang inyong prinsipal ay kasama ang mga elite na estudyante at guro ng top 5. Para bantayan ang lugar na yon, bawat segundo may mga nagbubuwis ng buhay. At namamatay doon. Kayo ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ang mga pader ng diguan ay ipagkakatiwala rin sa inyo balang araw. Kaya mag-aral kayong mabuti. At huwag ninyong bibigin ang mga taong nagpapakamatay para sa inyo. Ako si Hao Weigo, ang inyong discipline director. Una sa lahat, congratulations sa pagpasok sa Imperial Capital's Top 5. Pero may gusto akong ipaalala sa inyo. Simula sa araw na ito, hindi na kayo matatawag na mga henyo. Maaaring sa mga pinanggalingan ninyong lungsod. Kayo ang pinakamagagaling at top students. Pero sa 300 taong kasaysayan ng top 5, nakagawa na ito ng 37 land deities. At mahigit 200 heathen human realm experts. Karamihan sa inyo, kapag nakagraduate, kung aabot man sa Xiantian late stage, ay masasabi ng mapalad. Akala nyo ba ay espesyal ang talento ninyo? Hayaan niyong sabihin ko sa inyo, wala kayong binatbat dito. At isa pa, dito sa top 5, kapag sapat ang points mo, ikaw ang boss. Pero kapag kulang, mapapalayas ka sa villa mo, at mapipilitang tumira sa isang masikip na 8-person dorm. Dito, walang pakialam sa mukha o estado mo. Kung sino ang nangunguna sa ranking, siya ang masusunod. Sige na, nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Ngayon naman, tawagin natin ang representative ng mga bagong estudyante para magsalita. Sino nga ba ang representative ng mga freshmen? Balita ko, siya raw ang top student mula sa Jiangnan Province. Ano nga ulit ang pangalan niya? Lu Chenzhao. Siya yung sumuntok at nagpatumba kay Hao Wendong kahapon, di ba? Siya nga, ang may Wenlin siyang tattoo. Huwag ka nang maingay. Paakyat na siya sa stage. Ako si Lu Chenzhao. Tandaan niyo ang pangalang ito. Dahil ako ang magiging pinakamalakas na nilalang sa mundong ito. At kayo, ang magiging saksi sa pagsilang ng isang alamat. Grabe, ang yabang naman ng isang to. Pinakamalakas daw. Alamat. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Mayabang nga siya. Pero ang totoo sa katawan niya, parang wala namang espesyal. Ewan ko ba? Pero aminin natin, ang gwapo niya ha. Grabe naman ang speech ng representative na to. Nakakita na ako ng mayayabang. Pero iba ang antas ng kayabangan ng isang to. Ano raw, ako ang magiging pinakamalakas sa mundong ito. Ganyan ba dapat magsalita ang isang estudyante? Pumasok ba siya rito para mag-aral? O para manggulo lang? May lakas ng loob. Ang batang ito. Mukhang kawili-wili. Principal Fu. Sa sobrang yabang ng batang yan, hindi ba natin siya dapat pagsabihan? Pagsabihan para saan? Kung hindi mayabang ang isang kabataan, hindi siya tunay na bata.
Noong nagbantay ako sa diguan sa loob ng 20 taon, napakarami ko nang nakitang mayayabang doon. At kung sino pa ang mas mayayabang, sila pa ang mas may tsansang mabuhay. Ang mga tahimik at hindi mayayabang. Ayun, patay na lahat. Kailan pa siya naging ganyan ka-high profile? Dati naman, ayaw na ayaw niyang napapansin siya ng mga tao. Pero tingnan mo ngayon. Sabi pa niya, siya raw ang magiging pinakamalakas sa buong mundo. Ang lakas ng loob niyang sabihin yon. Siya lang talaga ang may kayang magsabi niyan. Napakayabang talaga. Si Ichenzo. Ang top student ng Jiangnan Province. Balita ko nga, isang suntok lang niya kahapon, tumalsik na si Haoye. Isang Xiantian attack. Sa isang suntok lang. Seryoso ba? Totoo yan, nakita ko mismo gamit ang sarili kong mga mata. Tumalsik talaga si Haoye. At nabali pa nga ang mga puno sa lakas ng impact. Kaya naman pala may karapatan siyang magmayabang. Ang tindi ng taong to. Sobrang yabang talaga niya. Pero sa bagay, kung gusto mong maging pinakamalakas, dapat lang napatunayan mo yon. Simula ngayon, magsisikap na rin akong mag-ensayo. Nakakahiya naman kung hindi ko man lang maabutan ang anino ng mayabang na yon. Ang pinakamalakas, isang alamat, biguan, Blood Jade. Sinabi ko na, at gagawin ko yon. Masyadong matagal kung maghahanap pa ako ng 5 miyembro. Sobrang abala lang. At saka, kung mag-isa lang ako, hindi ko kailangang mag-alala kung masugatan man ako. Pero hindi ko kayang protektahan ang iba. Kaya gusto kong mag-solo mission. Sabi ko na nga ba, yan ang sasabihin mo. Heto ang application form. Sagutan mo yan. Pagkatapos, kailangan mo na lang itong papirmahan sa Master of Martyrdom. At okay na. Hindi mo man lang ba dadagdagan ang isusulat mo rito? Wala naman na akong dapat isulat pa. Ang Master of Martyrdom. Alam mo ba kung sino siya? Si Hao Weigyo. Siya ang tatay ni Hao Jianye. Binugbog mo ang anak niya. Tapos ngayon, hihingi ka ng pirma sa kanya. Hindi ka ba natatakot na tanggihan niya ang request mo? Kailangan ko pa ring subukan. Teacher Wu. Si Master Hao. Anong klaseng tao ba siya? Masyado siyang strikto. At seryoso sa lahat ng bagay. Galit na galit siya sa mga estudyanteng mayayabang at papansin. Kaya nung narinig niya ang speech mo kahapon, sumama talaga ang timpla ng mukha niya. Pasok. Anong kailangan mo? Gusto ko sanang mag-apply para sa solo mission. Akala mo ba? Dahil sa nangyari kay Hao Jianye, sadya kong tatanggihan ang application mo. Mahigit 40 taon na akong nagtuturo, at hindi ko itatagong galit ako sa mga estudyanteng mayayabang. Hindi ko kailanman itinago yon. Pero marunong akong maghiwalay ng trabaho sa personal na buhay. Yan ang prinsipyo ko. Isang Xiantian mid-stage. Pero pinatalsik lang ng isang bagong estudyante. Siya ang napahiya. Hindi ako. Pero, dahil pumirma na rito si Wuhan, ibig sabihin lang niyan ay kinikilala niya ang kakayahan mo. Pero gusto ko munang makita yan gamit ang sarili kong mga mata. Sumunod ka sa akin. Gamitin mo ang pinakamalakas mong atake, at patamaan mo ako. Lalabanan ko po kayo. Sige na, simulan mo na. Ipakita mo sa akin kung bakit karapat-dapat kang mag-solo mission. Teacher Wu, pasensya na po sa gagawin ko. Pwede na ang lakas mo. Mabilis ka rin kumilos. Para sa isang nasa Xiantian late stage, masasabi kong isa ka sa mga pinakamalakas. May ibubuga ka pa ba? Pohasao. Maishe. Pohasao. Maishe. Ang suntok na to, kahit sa mga nasa Xiantian late stage, walang sinuman ang makakasalo niyan. Ang tatoo sa katawan mo ay likas na sayo. Bahagi na talaga yan ng pisikal mong pangangatawan. Sige na, umalis ka na. Huwag kang mamamatay doon. Salamat, Director Hao. Lu Chengzhao, tungkol sa pagsusuri mo kahapon, hindi ko nagustuhan ang mga sinabi mo.
Masyado kang mayabang at arogante. Pero, yung sinabi mong pagtatanim ng Evil Jade para subukan ang Evil Shoes. At ang pagtawa ng malakas paglabas ng Earthgate. Medyo may dating ang linyang yon. Para sa isang kabataang walang espiritual na lakas, ang marating ang ganitong antas, ay talagang kahanga-hanga. Ang permit mo para sa solo missions, ay aprobado na. Ngayon, pwede na akong kumuha ng mga misyon ng mag-isa. Mas madali at bawas abala. Nakuha ko na ang solo permit ko. Kaya ang susunod na hakbang, ay tingnan at pag-aralan ang mission board. Kumuha siya ng isang easy panandang pandagdag rank na Evil Spirit Mission. At mag-isa lang siya. Nababaliw na ba siya? Ang mga Evil Spirit na yan, kahit ang mga squad na nasa Mid-Xiantian Real, ay hindi nakasisiguro ng panalo. Sa bagay, siya ang top score natin. Masyadong mayabang. Malapit sa kabundukan ang Li Village, at hindi ganoon karami ang nakatira doon. Pero nitong nakaraang buwan, sunod-sunod na nawala ang mahigit 10 katao. Hinala ng Wei Bureau na gawa ito ng isang Evil Spirit. Pero dahil kulang sila sa tao, ipinasa nila ang misyon sa Martial Arts University. Kapag pinatagal pa ito, baka maubos ang buong nayon. Nandito ka na naman. Anong kailangan mo ngayon? May kinuha akong misyon. Panandang pandagdag rank. May pinaghihinala ang Evil Spirit sa Li Village. Evil Spirit? Sigurado ka ba? Ang mga nilalang na yan, hindi basta-basta nadadaan sa kamao lang. At kapag umabot na sila sa Xiantian level, may talino na sila na katulad ng sa tao. Mas mahirap silang kalabanin kaysa sa mga demonic beast. Sigurado ako. Mapanlin lang ang mga kakayahan ng Evil Spirit. Hindi mo yan mapipigilan ng purong lakas lang. Sa isang maliit na pagkakamali, ay pwede kang mapahamak. Basahin mo ito. Ito ang listahan ng lahat ng uri ng Evil Spirit na natuklasan ng sangkatauhan hanggang ngayon. Pati na rin ang kanilang mga katangian. Ang bawat pahina ng aklat na ito ay isinulat gamit ang buhay ng mga taong nagsakripisyo. Malinaw na nakasaad sa libro na ang mga Evil Spirit ay pangkalahatang tawag sa mga demonyo mula sa ibang dimensyon. Ang talino ng mga nasa Xiantian level ay kapantay na ng isang normal na tao. Marunong silang magpanggap, magsinungaling at gumawa ng mga patibong. Mas mapanganib sila kaysa sa mga demonic beast. Bukas, pupunta ako sa Li Village. Para hindi sila maghinala, magpapanggap akong turista. Maganda ang tanawin doon tuwing taglagas. Kaya hindi katakataka kung may mga turistang maghahiking at kukuha ng larawan. Walang magdududa doon. Bakit ang kapal ng suot mo? Hindi ka ba naiinitan? Jacket lang naman to. Bakit ka nandito? Heto ang almusal mo. Kainin mo na lang sa daan. Salamat. Tungkol sa Evil Spirit Mission. Sigurado ka bang mag-isa ka lang pupunta? Pumayag naman si Teacher Wu. Pumayag siya. Mag-iingat ka doon. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi kaya. Kailangan ko ring magpalakas. Hindi pwedeng palagi ko na lang siyang hinahayaang lumaban ng mag-isa. Iho, maghahiking ka ba sa bundok? Tamang-tama ang panahon ngayon, napakaganda ng tanawin sa itaas. Ganito po kasi. Tay, naghahiking lang po ako rito sa bundok. Pabili-dilim na po kasi. At naghahanap sana ako ng matutuluyan ngayong gabi. May alam po ba kayong pwedeng makituloy? Iho, nag-iisa ka lang na naghahiking dito sa kabundukan. Ang lakas din ng loob mo, Gusto ko lang po kasi ng tahimik na lugar. Doon sa banda roon, nakatira si Aling Li. May bakanteng kwarto sa bahay niya. Subukan mong magtanong sa kanya. Salamat po, Tay. Ang mahigit 10 taong nawawala ay hindi pa rin nahahanap hanggang ngayon. Pero tanggap na ng mga pamilya nila na patay na ang mga ito. Mukhang nasa 7 o 8 na sila. Aling Li, naghahiking lang po ako rito sa bundok. At naghahanap sana ng matutuluyan ngayong gabi. Pwede po bang makituloy sa inyo? May isa akong bakanteng kwarto. Basta okay lang sa'yo. Bakante ang kwartong iyan. Pwede ka nang matulog dyan ngayong gabi. Salamat po, Aling Li. Aling Li, napansin ko lang po na maraming bahay ang may nakadikit na puting papel sa pinto. Ano pong meron? Iho, kahit anong marinig mong ingay mamayang gabi, huwag na huwag kang lalabas. Nawala ng signal. Ano to? Parang tunog ng pumapatak na ulan, na nanggagaling sa likod ng bundok. Hindi ko masyadong marinig.
Pero nakakakilabot ang tunog na to. Parang may kung anong bagay na nakatitig sa akin mula sa dilim. May kung anong nilalang sa malapit. Ang ganitong uri ng mapagmatsyag na tingin, na may masamang balak, 的目光， ay naramdaman ko na simula pa lang noong pumasok ako sa baryong ito. Ang combat instinct ko ay hindi kailanman nagkakamali. Si Aling Lito, pareho lang ang yabag ng mga paa niya noong umaga. Pero iba ang ritmo ng paghina niya ngayon. Masyado itong mababaw, na tila ba takot siyang may makarinig sa kanya. Iho, gising ka pa ba? Aling Lee. Bakit po? Napansin ko kasing hindi ka masyadong kumain kanina. Kaya ipinaghanda kita ng mainit na sabaw. Mainit-init pa to. Naku, Aling Lee, nag-abala pa kayo. Salamat po at naabala ko pa kayo ng ganitong oras. Ang sarap po. Ang galing niyo talagang magluto. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Matulog ka na ng maaga, dahil mahaba pa ang lalakbayin mo bukas. At tandaan mo, kahit anong marinig mong ingay sa labas, huwag na huwag kang lalabas. May mga mababangis na hayop dito kapag gabi. May pampatulog. Ibig sabihin, may tinatagong masama si Aling Lee. Pero base sa pakiramdam ko, isa lang siyang ordinaryong tao. Kahit ano paman, kailangan kong mag-ingat para hindi niya mahalata. Nainom na niya. Hindi na siya magigising bago mag-umaga. Isa lang naman siyang ordinaryong turista. Hindi mukhang marunong lumaban. Naiintindihan ko. Kikilos na tayo mamaya. Kaya pala, nakipagkasundo siya sa isang masamang espiritu. Kaya pala hindi ko maramdaman ang presensya nito. Para sa anak ko. Iho, malas mo lang at napadpad ka rito. Tama. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng huminto. Naghihintay pa sa akin ang anak ko. Sino ka ba talaga? Kahit sino ka pa, mamatay ka pa rin. Hindi mo ako matatalo. Binigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ako mamamatay. Hindi walang hanggan ang kakayahan mong magpagaling. Paubos na ang enerhiya mo. Oras na para tapusin to. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito? Nalason ka na ng masamang kapangyarihan. Matutunton ka rin ng Weizi. Hindi ka na makakatakas. Ang anak ko, si Li Cheng, Nasugatan siya ng malubha. Sabi ng doktor, hindi na raw siya makakapag-cultivate habang buhay. Hindi niya matanggap ang nangyari. Kaya ikinulong niya ang sarili sa kwarto. Hindi kumakain at hindi umiinom. Ayaw makipag-usap kahit kanino. Nakatulala lang siya at hindi gumagalaw. hanggang sa isang araw. Lumabas ako para mamili. Pero pagbalik ko, Nasaan na ang mga tao sa nayon? matagal nang walang tao sa nayong ito. Mula nang dumating ang Diyos na iyon, wala nang natira rito. Ipinagkaloob ko ang buong nayon. Bilang alay sa kanya, Paano naman ang mga nawawalang tao? marami nang ipinadalang tao ang Weizi rito. At hinayaan silang makaalis ng buhay. Pero sinabi ng Diyos, na pambihira raw ang kaluluwa mo. Kapag inialay kita sa kanya, mabubuhay ng walang hanggan ang anak ko. Ganoon ba? Impossible. Paano mo naging? Isang soul beast. Ang mga bata pa nito ay nabubuhay bilang kaluluwa. At kinokontrol nila ang kanilang host sa pamamagitan ng panlilinlang. Sa simula, isa lang ang pwede nilang maging host. Kapag namatay ang host, mamamatay din sila. Kaya pala, 来如此， Anong tinatawa-tawa mo riyan? Gusto mo ba akong patayin? Talunin mo muna sila. Kayong mga tao talaga ang pinakatanga.
Kaya mo bang saktan ang sarili mong kalahi? Kapag nilamon na kita, magiging ganap na ang ebolusyon ko. Ano bang pinagsasabi ng hayop na to? Lapastangan. Calamity / Chaotic World. Ano ka ba talagang nilalang? Paano nagagawang saktan ng isang tao? Ang sarili niyang kapwa ng ganoon kalupit. Calamity / Shredding Leaf Flash. Calamity / World Destruction. Mamaawa ka sa akin. Pakawalan mo ako. Bibibigyan kita ng lakas. Ano bang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo ang lahat. Mamatay ka na, demonyo. 邪祟。 Nandito na ako. 来了， Tapos na ang misyon. 完成了。 Patay na ang Soul Devouring Beast. Walang nakaligtas. Maupo ka. Ang mission report. 报告 Isulat mo na. 下 Kailangan itong archive ng eskwelahan. At kailangan ding verify ng WASI. Ang requirement para makagraduate, kahit magkano pa ang gastusin mo. Basta't kumita ka ng 1 milyon, pwede ka nang makagraduate. May 6 na taon ka lang kung hindi ay mapapatalsik ka. Teacher Wu, paano naman ang mga residente sa Lee Village? Ayusin ba yon ng WASI? 会的。 Pagkatapos ng verifikasyon, may mga ipapadala roon. Ang mga makikilala ay ipapaalam sa kanilang pamilya. At ang mga hindi naman makilala ay ililibing ng sabay-sabay. Bakit ang bilis mong nakabalik? Tapos na kasi ang misyon ko. Kailan ka pa dumating? Kaninang umaga lang. Di ba binigyan mo ako ng duplicate card? Kaya naisip ko, habang wala ka, tulungan na kitang mag-ayos dito. Ayos ka lang ba? Mahirap ba ang misyon? Sakto lang. Isang easy plus rank na mission laban sa masamang espiritu. Ganoon lang. Konting galaw dito, galaw doon. At ayun, tapos agad. Kumain ka pa ng marami. Ikaw naman. Anong pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? Nag-ensayo lang. Nasaksiyan siyan early stage na ako. Wow, congrats. Sabi naman niya, wala naman daw dapat ipagdiwang doon. Lalo na kung ikukumpara sa kanya. Malayo pa raw ang hahabulin niya. Kasalukuyan niyang tinitingnan ang mission board. Dahil gusto sana niyang kumuha ng bagong misyon. Kaso hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Tinanong naman siya kung mag-isa lang ba siya. Pero sa kasalukuyan niyang lakas, hindi pa siya pwedeng ma-approve para sa solo mission. Kaya kung kailangan daw nito ng makakasama sa team, pwede raw siyang lapitan nito. Nagtaka naman ito dahil akala niya ay gusto nitong mag-solo mission. At kung makikipag-team up daw ito sa kanya, hindi ba ito magiging abala? Mabilis naman itong sumagot na hindi naman daw. Dahil ang mahalaga naman ay makakuha sila ng points. Kaya pumayag na rin ito. At napagkasunduan nilang magsama sa misyon. Nagpaalam na muna ito na mauuna ng umuwi. At sinabihan siyang magpahinga ng mabuti. Huwag din daw nitong masyadong pagudin ang sarili. Tinawag naman niya si Chen Zhao. Para magpasalamat. Sa tingin niya, ang ganitong setup ay hindi naman pala talaga masama.